President Marcos has signed Republic Act number 12253 or the Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. And for details, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie, anong ibig sabihin nun? Parang napaka-sexing topic nun Third, pirmado na nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung Republic Act 12253 or yung Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act niniyan sa Kalayaan All sa Malacanang. Sa kanyang keynote message, in-emphasize ng Pangulo doon sa mga officials and stakeholders yung layunin nga ng batas na yan na ma-modernize yung taxation, ma-improve yung transparency at saka ma-ensure yung local communities na makikinabang sa mining activities sa bansa. Pagkatapos naman yan, Lourdes at Denise, nagkaroon naman ng press briefing sa Malacanang kung saan kinumpirma ng palasyo na sinibak na sa pwesto ang district engineer ng 1st District ng Bulacan. Kaugnay pa rin yan sa maanumalyang flood control projects. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na sibak na sa serbisyo si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Alinsunod nga yan sa utos ni DPWH Secretary Vince Dizon. Nilalakad na rin daw yung dismissal sa dalawa pang DPWH engineers na sina Bryce Fernandez at JP Mendoza na nakadistino rin sa Bulacan. Sasampahan din sila ng reklamo sa Office of the Ombudsman at meron na ring lookout bulletin na inilabas sa ngayon laban sa kanila. Kasabay niyan, maglalabas din ng perpetual blacklisting ang DPWH laban doon sa Wawaw Builders at saka sa Seams Construction. Sila yung mga contractor ng milyon-milyong pisong halaga ng ghost project sa Bulacan. Parehas na bisita ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Yung Seams, kung maaalala natin, iyan yung sa Baliwag, Bulacan na may halaga na 55 million pesos pero walang dinatna ng Pangulo na proyekto doon sa lugar nung kanyang pinuntahan. Sa panig naman ng palasyo, pina-finalize na rin daw yung executive order para naman sa pagtatatag ng independent commission na mag-iimbestiga sa flood control anomalies. Ang nais daw ng Pangulo, magkaroon sana ng subpoena powers, yung independent commission na yan. Pero sa ngayon, wala pa nga silang ibinibigay na date kung kailan talaga mabubuo o maglalabas ng EO. Pero mismo si Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya nung nakaraan, malapit na raw yan. Tinanong rin kasi sa kanya kung kasama ba si Baguio City Mayor Benjamin Magalong doon sa Independent Commission, and hindi na nga siya nagsalita dahil malapit na rin naman daw na mabuo yung commission. Pagdating naman sa proposed 2026 national budget, sina Secretary Dizon at saka si DBM Secretary Amina Pangandaman na yung pupunta sa Kamara para plantsahin yung iba pang aspeto ng budget. Meron kasing mga ulat na meron ngang isiningit o mga insertions. Ang paliwanag ni Castro kanina, sinabi na raw ng legal department ng DBM na hindi pwedeng ibalik sa DBM yung national expenditure programs natin for 2026. Ang pwede lang gawin ngayon, sila yung maglabas ng errata o yung mga corrections doon sa budget. Parang doon sa sinasabi ng mga kongresista na duplicate o mga naulit na proyekto. Tindi, no? Uy, babalikan ko yung yung Okay, Julie? Hindi ko alam kung nagpa-play na video. Okay, Julie. Sige, pwede daw tanongin si Julie. Julie, balikan ko lang yung pinirma ng Republic Act, Mukhang mahalaga to kasi present dyan sa signing na yan, parehong Speaker ng House at ang Senate President. Yes. Okay. Yan ang magandang, yung perfectong pagkakataon na magtanong yung lahat ng gustong tanongin natin. Pero I'm sure, may pagkakataon ba kayong ma-ambush yung mga nabanggit natin, Julie? Full coverage lang kasi siya, Lourdes. Kanina ang nakapasok, I think, isa or dalawa lang from MPC. Tapos mga photographer. Pero merong nakausap na isa sa mga kongresista, kung saan ang natalakay naman ay yung budget. Kanina may mga sinasend din na interactions itong si PBBM with the members of Congress. Kanina parang nakita ko doon si Speaker, si Kong Sandro, magkakatabi sila. Pero hindi kasi hindi nila naririnig, nasa likod kasi sila, hindi nila naririnig yung pinag-uusapan, pero clearly doon sa mga photos and videos na nagtagal ang Pangulo, umikot at nakipag-usap sa kanila. Oo. Okay, dito sa pinirmahan na to, yung 40% daw ng mga nakokolekta from excise taxes from mineral products, royalties and other taxes ay mapupunta dapat sa local government units. Meron ba mga specific na binanggit kung ano-ano ito mga mining areas na ito, Julie? Lord, hindi binanggit kanina ng Pangulo sa speech niya saan yung lugar na magiging sakop nito. Pero kasi
I think i-double check natin kung nasa gazette na yung kopya rin nung batas kaninang umaga kasi nung tiningnan natin hindi pa siya uploaded. Pero ang binibigyan diin ng Pangulo kanina, pinapatiyak niya na maging simple daw yung pamamalakad at paggamit ng pondo mula doon sa pagmimina para nga daw matiyak na may bahagi yung yung pamahalaan. Matiyak na may bahagi at magagamit din ng pondo ng gobyerno. Kasi di ba yung resources nila talagang i-extraction talaga yung mangyayari dyan. At dapat makinabang din yung mga communities. Oo. Julie, ano pa ba yung mga ibang aktibidad pa ng Pangulo para sa araw na ito? Oo. Yun lang yung activity ni PBBM ngayong umaga, yung signing kaninang morning, and then ito namang sa hapon yung Malacanang. Tomorrow, meron ng Pangulo na mga out of town na pupuntahan. Hindi ko alam kung pwede na nating i-anunsyo kasi medyo confidential pa. Baka unahan mo si Yusek. Maiba ako, Julie, mabilis lang. May sinabi ba si Yusek regarding may move sa members of the Congress na ibaba yung minimum age ng pagiging presidente, vice at saka ng I think 40, tama ba? 40 to 35? Parang gano'n. Yan yung sinusulong ng Young Guns, tama? Yung sa Kongreso, Ang kanina ang naitanong yan kay Yusek, pero kasi ang sinabi niya, mahirap magsalita kung hindi pa nga buong batas. Iyan din yung lagi niyang sinasabi actually kapag tinatanong siya sa mga panukala, hindi kayang magsalita or hindi pwede magsalita ang Malacanang on behalf of the President kung hindi muna nababasa kung ano ba yung magiging laman daw noong batas. So yun pa rin yung sinagot ng palasyo. In short, no comment pa. No comment pa. Hindi kasi ang may isang ugong-ugong naman na ito rin ginagawa para panapat doon sa isang malakas sa kandidato para sa 2028. Anyway, okay, maraming salamat. Yung ganda ng litrato nila, Julie, at yung speaker at yung Senate President, kita mo. May ilaw sa likod, di ba? Parang may ganda. Nagbe-beam ng light from... Anyway, salamat sa oras mo. Mobile journalist, Julie Baiza.